Ang lihim ng aking aso ay nagbukas ng pintuan sa kakaibang mundo. Hello, ako si Marikit, 32 taong gulang. Nakatira ako sa isang tahimik na bahay sa gilid ng bayan ng Liliw, Laguna. Ang asawa ko, si June, ay madalas nawala dahil sa mga biyahe niya para sa trabaho sa Maynila. Pero ngayong gabi, ramdam ko ng sobra ang kanyang pagkawala, hindi lang simpleng katahimikan, kundi isang mabigat na kawalan na parang sumasakal sa bawat sulok ng bahay. Ang radyo na naka-on ay hindi rin nakatulong, ang mga himig nito ay tila mga alon na dumadaloy sa hangin, hindi kayang takpan ang ingay ng mga iniisip ko. Nag-isa akong kumain ng hapunan, ang ulam ay ang natirang adobo kagabi na pinainit ko. May kasamang isang baso ng pulang alak, bahagi ng aking ritual tuwing nag-iisa ako. Ang tanging buhay at mainit na nilalang sa bahay ay ang aking labrador na si Timo na nakahiga sa aking mga paa. Ang kanyang malambot na balahibo ang nagpapainit sa aking balat at ang kanyang mahinahong paghinga ang tanging tunog na tila totoo sa mundong ito. Ngayon, tayo lang tayo, Timo, bumulong ako habang nakatitig sa kanyang malalalim na kayumangging mga mata. Sumagot siya sa isang malumanay na buntong hininga at bahagyang pagwagayway ng buntot. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang kahalagahan ng aming koneksyon. Hindi lang siya alagang hayop, siya ang tahimik kong tagapagmasid, tagapagtago ng aking mga lihim at takot na hindi ko masabi sa iba. Habang unti-unting naubos ang mga tawag ni June, napansin ko na mas madalas ko nang sinasabi sa aso ang aking mga pangamba, kung gaano ako nalulungkot at kung paano ko natatakot na unti-unting naglalaho ang tali na nag-ugnay sa amin. Tila naiintindihan niya ang bawat salita. Lagi siyang sumusunod sa akin sa bahay, naghahain ng presensya kapag naupo ako, at tahimik na nakikidalamhati kapag mailuha akong pinipigil. Habang lumalalim ang gabi, lalo lamang lumala ang bigat sa puso ko. Yumakap ako sa malambot na kumot sa sofa habang si Timo ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang gintong balahibo ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Hinaplos ko ang kanyang likod, isang simpleng galaw na may kakaibang kapangyarihan para ako ay kumalma. Parang kami dalawang isla sa gitna ng madilim na dagat, siya ang aking matatag na sandigan, at ako naman ay naliligaw sa dagat ng aking mga pagdududa. Ngunit nang tuluyang magtungo sa hating gabi ang orasan, may nangyari. Biglang tumingala si Timo, gulat na gulat, at ang kanyang katawan ay nanigas. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Tumibok ng mas mabilis ang puso ko. Anong nangyari? Bulong ko sa kanya habang bumangon upang tingnan ang pintuan. Ang nakikita ko ay ang pangkaraniwang dilim at ang mahahabang anino mula sa kalye. Pagbalik ko sa sala, napansin kong hindi ang pintuan ang tinitingnan ni Timo kundi ako. Sa sandaling iyon, may bumaligtad sa aking mundo. Hindi na lamang iyon isang matalino at tapat na tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng lalim, mistulang tao ang nilalaman, puno ng walang hanggang karunungan. Isang tingin na nakakita sa aking buong pagkatao, sa aking sakit, kalungkutan, at mga takot na hindi ko maipahayag. Dumaan sa akin ang kakaibang damdamin, halo ng takot, pagkabigla, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Hinawakan ko siya ng mahigpit, naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking palad. Ayos lang, magkasama tayo, bumulong ako, ngunit ang mga salitang iyon ay para sa akin mismo, at si Timo ang aking sandigan laban sa pagkalugmo. Sa gabing iyon, sa katahimikan na iyon, naglakas loob akong magsalita tungkol sa mga bagay na matagal ko nang kinatatakutan aminin sa sarili. Tungkol sa aming pagsasama ni June na tila naubos na kami naging mga estranghero na nagkakasama lamang sa iisang bubong. Tungkol sa takot sa hinaharap at kung paano ako nawala sa sarili sa paghintay na iyon. Ibinaling ko ang lahat sa aso, siya ang tagapakinig na hindi nagtatanggol o humuhusga, tinatanggap ang aking mga luha at lihim. Ang gabing iyon ay isang paggising. Hindi dahil may kakaibang nangyari, kundi dahil sa mahapdi at tapat na katahimikan, sa piling ng tanging nilalang na matapat sa akin, nagkaroon ako ng lakas ng loob na maging totoo sa sarili. Ramdam ko na ang aming ugnayan ay higit pa sa simpleng pag-aalaga ng tao sa aso. Ito ay isang buhay na sinulid na sumusuporta sa akin sa pinakamadilim na sandali. Si Timo ay naging salamin kung saan nakita ko ang tunay kong sarili, naliligaw, ngunit handang magbago. Mula noon, ang kanyang mga mata ay naging mas malalim, at bawat kilos niya ay paalala ng gabing iyon, isang tahimik na gabi na nagbukas ng aking mga mata sa aking sariling buhay. Hindi ito katapusan,
kundi simula ng isang bagong pag-unawa at tapang na baguhin ang takbo ng aking mundo. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming tahimik na buhay sa Liliw ay unti-unting nagbabago. Ngunit bago ko isalaysay ang mga pangyayaring nagbukas sa akin ng bagong mundo, kailangan kong ipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat. Hello, muli ako, Marikit, 32 taong gulang, isang simpleng babae na naninirahan sa isang maliit na bayan sa Laguna. Ang asawa ko, si June, ay isang engineer na madalas magtrabaho sa Maynila, kaya madalas na mag-isa lang ako sa aming bahay. Ang mga araw na wala siya ay karaniwang puno ng katahimikan, at madalas akong nahuhulog sa kawalang hanggan ng pag-iisip. Ngunit sa likod ng simpleng buhay namin ay may mga lihim na hindi ko inaasahan, mga lihim na unti-unting sumisibol sa bawat gabing mag-isa ako kasama si Timo. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa opisina, naisip kong maglakad-lakad sa tabing ilog ng Pagsanjan. Dito, sa ilalim ng mga punong kahoy at malamig na simoy ng hangin, palagi kong dinadala si Timo para magpalipas ng oras. Ito ang aming santuwaryo, isang lugar kung saan maaari kaming maghilom at magmuni-muni. Ngunit hindi ko inaasahan na ang payapang lugar na iyon ay magiging sentro ng mga pangyayaring magpapabago sa aking buhay. Sa bawat hakbang namin sa gilid ng ilog, ramdam ko ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa aking isipan, kung paano at kailan ba nagbago ang aming relasyon ni June. At higit sa lahat, ano ba talaga ang koneksyon ko kay Timo na tila higit pa sa isang normal na alagang aso? Habang si Timo ay masiglang tumatakbo, ang kanyang buntot ay malayang kumakaway, at ang kanyang gintong balahibo ay kumikislap sa liwanag ng buwan, napansin ko na tila may kakaibang tingin siya sa akin, isang tingin na puno ng lalim at pag-unawa. Hindi ito ang karaniwang masigla at masayahing ekspresyon ng aso, kundi isang malalim na koneksyon na para bang sinasabi niya na hindi kami basta amo at alaga, kundi mga kasama sa isang mas malalim na kwento. Ang gabing iyon sa tabing ilog ay hindi lang basta paglalakad. Ito ay simula ng isang paglalakbay na puno ng misteryo, pagsubok, at pagtuklas sa mga bagay na hindi ko inakala na maaring maranasan ng isang simpleng babae sa isang maliit na bayan. Ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay nagsisimulang magbukas ng mga pinto sa isang mundo kung saan ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa mga mata ang nakakakita. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsisimula lamang. Sa mga susunod na araw, mas lalo kong mararamdaman ang bigat ng aming ugnayan ni Timo, at ang mga lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata ay unti-unting bubunyag. Ang tahimik na bahay sa Liliw ay hindi na lamang isang tahanan, kundi isang lugar ng mga hiwaga at paglalakbay. Habang papalalim ang gabi, at ang mga bituin ay dahan-dahang sumisilip sa kalangitan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng koneksyon namin ni Timo? At handa ba akong harapin ang mga kasunod na pangyayari na magbabago sa aking buhay magpakailanman? Ang sagot ay wala pa sa akin, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na kami babalik sa dati. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Minsan, sa mga ganitong gabi na ako'y nag-iisa sa bahay namin sa Liliw, hindi ko maiwasang balikan ang mga sandali bago nagsimula ang lahat, ang mga maliliit na palatandaan na noon ay hindi ko pinansin. Ang pangalan ko ay Marikit, 32 taong gulang, isang simpleng babae na ngayon ay nakatigil sa gitna ng isang kakaibang kwento kasama si Timo, ang aking asong labrador. Ngunit bago pa man namin maramdaman ang kakaibang ugnayan, may mga pangyayaring nagtulak sa amin patungo dito. Si June, ang aking asawa, ay isang dedikadong engineer na madalas na abala sa mga proyekto sa Maynila. Dahil dito, madalas siyang wala sa bahay ng ilang linggo, at ako'y naiwan na nag-iisa sa aming tahimik na tahanan. Bagamat nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal, tila unti-unting lumalayo ang aming mga puso. Ang mga tawag niya ay nagiging maikli at bihira, at ang mga pag-uusap namin ay puno ng distansya. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, napansin ko na tila iba na ang kilos ni Timo. Hindi siya tulad ng dati na masigla at palakaibigan lang. Sa halip, para bang may iniisip siyang malalim, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang liwanag. Nagsimula akong magtanong sa sarili, baka naman may nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Isa pang bagay na bumigat sa aking dibdib ay ang paulit-ulit na pangungulila. Hindi lamang ito ang simpleng pag-iisa, kundi isang malalim na kalungkutan na parang may kulang sa loob ko. Kaya minsan, sa mga gabing malamig, nakikipag-usap ako kay Timo, sinusubukang ilahad ang aking mga damdamin kahit na alam kong hindi niya masasagot.
Ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay kaluwagan sa akin. Minsan, habang nakaupo ako sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin, na pag-isip-isip ko kung paano ko naisip na ang pagkakaroon ng aso ay sapat na para mapawi ang aking kalungkutan. Pero si Timo ay naging higit pa sa isang alaga, parang siya ang tanging nilalang na tunay na nakakaunawa sa akin. Ang kanyang init at tibok ng puso ay nagsilbing paalala na hindi ako nag-iisa. Dumaan ang mga araw, at habang lumalalim ang gabi, naging mas matindi ang aming koneksyon. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit naramdaman ko na may isang bagay na mas malalim kaysa sa karaniwang ugnayan ng tao at aso ang nag-ugnay sa amin. Para bang may isang lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata, isang misteryo na kailangang tuklasin. Ngunit bago ko masimulan ang paglalakbay na iyon, kailangan ko munang harapin ang katotohanan. Ang aming pagsasama ni June ay unti-unting nagiging isang kwento ng paglayo at pangungulila. At sa kabila ng lahat, si Timo ang naging aking bukang liwayway sa isang gabi na puno ng dilim. Ang gabing iyon, habang siya ay nakahiga sa aking tabi, napagtanto ko na hindi na namin kayang bumalik sa dati. Ang tahimik na bahay sa liliw ay nagiging isang lugar kung saan unti-unting nagbubukas ang mga pintuan ng misteryo at pagbabago. At sa kabila ng lahat ng ito, naroon si Timo, ang aking kasangga sa dilim, ang aking gabay sa paglalakbay na hindi ko pa lubos na naunawaan. Habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, ang tanong ay nananatili, ano ba talaga ang nag-ugnay sa amin ni Timo? At paano ko haharapin ang paglalakbay na ito na puno ng hiwaga at panganib? Hindi ko pa alam, ngunit handa akong tuklasin ang lahat upang mahanap ang sagot. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, isang gabi na nagbago ng lahat sa simpleng buhay ko sa liliw. Ako si Marikit, 32 taong gulang, at sa loob ng maraming taon, naging tahimik at payak ang aming pamilya. Ngunit sa gabing iyon, ang mga pangyayaring naganap ay nagdulot ng isang kakaibang takot at pagkausisa na hanggang ngayon ay bumabalot sa akin. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-iisa ako sa sala, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na tila sumisiksik sa aking dibdib. Si June ay muli na namang wala, isang biyahe sa Maynila ang dahilan. Nakaupo ako sa sofa, may hawak na baso ng pulang alak, ngunit hindi ito nakatulong mapawi ang lungkot. Sa tabi ko, nakahiga si Timo, ang aking asong labrador, na tila ba nakaramdam din ng aking kalungkutan. Bigla, tumayo siya ng mabilis, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang sulok ng kwarto. Ang kanyang katawan ay nanigas, at ang mga balahibo niya sa liig ay bahagyang nagtayo. Ano yan, Timo? Tanong ko ng mahina, ngunit walang sagot kundi ang tahimik niyang paghinga na parang nakikinig sa isang bagay na hindi ko marinig. Dahan-dahan akong bumangon at nilapitan ang pintuan ng bahay. Pinisil ko ang hawak na doorknob, nag-aalangan pero may kakaibang lakas na nagtulak sa akin upang buksan ito. Nang buksan ko, wala akong nakita kundi ang malamig na hangin na pumapasok, at ang mga anino ng mga puno sa labas na gumagalaw sa ihip ng hangin. Ngunit nang bumalik ako sa loob, napansin ko na ang tingin ni Timo ay hindi na sa pintuan, nakatingin siya diretso sa akin. Hindi ko mapaliwanag ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lalim, higit pa sa isang karaniwang tingin ng aso. Parang may sinasabi siya, isang lihim na hindi ko pa kayang unawain. Hinawakan ko siya ng mahigpit, at naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa aking paghinga. Sa gabing iyon, nag-usap kami ni Timo, hindi sa salita, kundi sa malalim na pagkakaintindihan na bumalot sa aming dalawa. Ibinaling ko ang lahat ng aking mga takot at pangamba sa kanya. Tila siya ang tanging nakakaunawa sa aking pag-iisa, ang tanging kasama sa dilim ng aking kaluluwa. Ngunit ang gabi ay hindi nagtatapos doon. Nang sumunod na araw, isang kakaibang pangyayari ang susubok sa amin. Habang naglalakad kami ni Timo sa palengke ng bayan, napansin ko ang isang estranghero na sumusunod sa amin. Nakasuot siya ng itim na jacket, at ang kanyang mga mata ay matalim, halos parang sumusukat sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero si Timo ay biglang naging maingat. Tumayo siya sa harap ko, parang nagbabala. Ang estranghero ay lumapit, may dala siyang isang lumang medalya na tila may kahulugan sa akin. Alam ko ang inyong ugnayan, sabi niya ng malamig, na nagdulot ng isang kilabot sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salita niya, ngunit ramdam ko ang bigat ng babala sa hangin. Mula noon, ang simpleng buhay ko ay unti-unting nagiging isang misteryo, isang kwento na puno ng lihim, takot, at kakaibang ugnayan na hindi ko inaasahan.
Si Timo, na dati kong alaga lamang, ay naging aking gabay sa madilim na landas na ito. At ako, Marikit, ay handang harapin ang lahat, kahit na ang mundo ko ay unti-unting nagbabago sa mga paraang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa liliw. Ako si Marikit, 32 taong gulang, isang babae na nag-iisip kung hanggang saan ang kaya niyang harapin sa gitna ng mga kakaibang nangyayari sa paligid niya. Sa simpleng buhay na dati puno ng katahimikan, biglang sumulpot ang mga pangyayaring nagdulot ng takot, tago, at isang misteryo na hindi ko kayang baliwalain. Matapos ang pagharap namin ni Timo sa estranghero sa palengke, ramdam ko ang unti-unting pag-ikot ng mundo ko. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim, mga aninong nagmamasid sa bawat kilos ko. Hindi ko alam kung sino ang estranghero, pero ang dala niyang lumang medalya ay tila may kahulugan na hindi ko pa naunawaan. Ang kanyang mga salita, na maihalong babala at misteryo, ay nag-iwan ng marka sa aking puso. Sa mga sumunod na araw, naging mas matindi ang ugnayan namin ni Timo. Hindi na siya basta asong naglalaro lang o nagpapasaya sa akin. Para siyang tagapagtanggol, isang nilalang na handang harapin ang anumang panganib para sa akin. Sa bawat tingin niya, ramdam ko ang lalim ng kanyang pag-aalala, at sa bawat galaw niya, tila sinasabi niya na may mas malalim na kwento sa pagitan namin. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog ng Pagsanjan, bigla siyang huminto at tumingin sa akin ng may kakaibang intensyon. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa liwanag ng buwan, at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanya. Ano ang sinasabi mo, Timo? Bulong ko, ngunit ang sagot niya ay isang tahimik na titig. Doon ko naisip na ang aming relasyon ay hindi na basta amo at alaga. Parang may isang mahiwagang sinulid na nag-uugnay sa aming mga puso. Isang ugnayan na higit pa sa nakikita ng mata. Ngunit kasabay ng kakaibang damdaming ito ay ang takot sa hindi ko pa naunawaan at sa mga posibleng mangyayari. Sa bahay, habang ako'y nag-iisa, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng mga pag-uusap ko kay Jun, ang asawa ko. Ang aming distansya ay lumalalim at ang mga tawag niya ay nagiging maikli. Minsan ay napapaisip ako kung kaya ba namin pang ayusin ang aming pagsasama, o kung mas mabuti na bang harapin ang katotohanan na kami nagkakalayo. Ngunit sa gitna ng lahat, si Timo ang naging aking sandigan. Nangyayari na hindi lang siya basta aso, kundi isang nilalang na may espesyal na papel sa aking buhay. At habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang magtaka, ano ba talaga ang lihim na tinatago niya? At paano ko haharapin ang mga susunod na pangyayari na tila naglalagay sa amin sa gitna ng isang masalimuot na kwento? Hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang tahimik na bahay sa gilid ng bayan ay unti-unting nagiging entablado ng isang kwento na puno ng hiwaga, pag-asa at panganib. At si Timo, ang aking matapat na aso, ay handang samahan ako sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari noong gabing iyon sa aming bahay sa Liliw. Ako si Marikit, 32 taong gulang, isang babae na unti-unting nahulog sa isang kakaibang mundo kasama si Timo, ang aking asong labrador. Sa bawat araw na lumilipas, nahuhulog ako sa kalituhan, takot, at pag-aalinlangan kung paano namin haharapin ang mga pangyayaring ito. Matapos ang pagkikita namin ng estranghero sa palengke, at ang kakaibang tingin ni Timo na puno ng lalim at pag-unawa, ramdam ko na hindi na ito basta-basta ugnayan ng may-ari at alagang aso. Parang may isang bagay na mas malaki, isang misteryo na hindi ko pa ganap na naunawaan. Ang gabi ng aming pag-uusap ni Timo ay nananatili sa isip ko. Habang hinihimas ko ang kanyang malambot na balahibo, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon, isang tulay na nag-uugnay sa aming mga puso sa paraang hindi ko maipaliwanag. Ngunit kasabay nito, hindi maalis ang takot na baka ito'y isang ilusyon lamang, bunga ng kalungkutan, pagod at pagkakahiwalay namin ni Jun. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung mas maganda ang aming relasyon ni Jun, kung sana'y mas maraming oras ang nailaan niya para sa akin, kung sana'y hindi siya palaging abala sa trabaho sa Maynila. Sa bawat tawag niya na mas maikli kaysa sa dati, ang distansya ay lalo lamang lumalalim. Ngunit si Timo, sa kanyang tahimik na paraan, ang naging aking kanlungan. Siya ang nilalang na hindi nagtanong, hindi humusga, at laging nandyan para sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang tapat na kaibigan na handang makinig sa aking mga lihim at pangamba.
Habang iniisip ko ang mga ito, napagtanto ko na ang aming ugnayan ay hindi lamang isang simpleng koneksyon ng tao at aso. Ito ay isang buhay na sinulid na nagbibigay lakas sa akin sa mga sandaling ako'y nanghihina. Ngunit kasabay ng lakas na ito ay ang bigat ng responsibilidad at takot sa hindi ko pa alam. Nagsimula akong magtanong sa sarili, paano kaya kung mali ako? Paano kung ang nararamdaman ko ay isang ilusyon lamang, isang bunga ng kawalan ng pag-asa? At higit sa lahat, ano kaya ang magiging reaksyon ni June kapag nalaman niya ang tungkol sa aming kakaibang ugnayan ni Timo? Ang mga katanungan na ito ay nagpapalito sa akin, ngunit hindi ko maitatanggi na sa kabila ng lahat, ramdam ko ang isang kakaibang lakas na nagmumula kay Timo. Ang kanyang tahimik na presensya ay naging ilaw sa madilim kong mundo. Habang papalapit ang gabi, at ako'y muling nag-iisa sa aming bahay, naramdaman ko ang pag-igting ng mga damdamin ko, takot, pag-asa, at isang hindi maipaliwanag na pagnanais na harapin ang lahat ng ito. Alam ko na marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa akong harapin ito ng may tapang, kasama si Timo bilang aking kakampi. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatiling nakabitin, ano ba talaga ang lihim na tinatago ng kanyang mga mata? At paano namin ito haharapin sa mundong puno ng lihim at panganib? Ang sagot ay patuloy kong hinahanap habang ang gabi ay unti-unting bumabalot sa aming tahimik na tahanan. Hindi ko inakala na sa isang malamig na gabi sa Liliw, ang buhay ko ay magbabago ng hindi ko inaasahan. Ako si Marikit, 32 taong gulang, at sa gabing iyon, ang mga pangyayari ay nagdala ng isang matinding sigalot na tila hindi ko na kayang kontrolin. Nasa bahay kami ni Timo, nakaupo sa sala, nang biglang may marinig kaming mga yabag sa labas, malalakas, matatag, at tila malapit na. Tumayo si Timo nang biglang tumingala, ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa dati. Ang kanyang katawan ay nanigas, at ang kanyang mabalahibong liig ay nagtayo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, ngunit ramdam ko ang tensyon na kumakalat sa hangin. Timo, ano iyan? Bulong ko, habang unti-unting lumalapit ako sa pintuan. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan, at sa dilim ng gabi ay may isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Isang lalaki, nakasuot ng maitim na jacket, na may malamig na tingin na parang sinusukat ang bawat galaw namin. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang lumang medalya, ito ang parehong medalya na nakita ko sa palengke ilang araw na ang nakakaraan. Alam ko kung ano ang inyong ugnayan, mahinang sabi ng lalaki, habang ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng matinding lihim. Hindi ito simpleng relasyon ng tao at aso. Ang inyong samahan ay susi sa isang bagay na matagal nang nakatago, isang kapangyarihan na hindi lahat ay handang tanggapin. Naramdaman ko ang takot na bumalot sa aking dibdib, ngunit si Timo ay tumayo sa harap ko, parang nagtatanggol, ang katawan niya ay matatag at handang sumugod. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit, ngunit hindi kami ginulo ni Timo. Ang hangin ay punong-puno ng tensyon, at ang bawat segundo ay binalot ng katahimikan na mas matindi pa sa anumang sigaw. Dapat kayong mag-ingat, patuloy ng lalaki. May mga taong naisirain ang inyong ugnayan at gamitin ito para sa kanilang sariling kapakinabangan. Hindi lahat ay handang tanggapin ang kapangyarihang ito. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang babala. Ang mundo ko, na dati payapa at tahimik, ay unti-unting nagiging isang gubat na puno ng mga lihim at panganib. Pagkatapos ng kanyang mga salita, dahan-dahan siyang umatras at naglaho sa dilim ng gabi. Iniwan kaming dalawa ni Timo na natatayo sa harap ng bukas na pintuan, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang gabing iyon ay nag-iwan sa akin ng maraming tanong. Sino ba talaga ang estrangherong iyon? Ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan na tinutukoy niya? At paano namin haharapin ang mga taong naisirain ang aming ugnayan ni Timo? Hindi ko alam ang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang tahimik na tahanan sa Liliw ay naging entablado ng isang lihim na kwento, at ako, si Marikit, ay nasa gitna ng isang laban na hindi ko pa lubos na naunawaan. Sa likod ng lahat ng ito, si Timo ay hindi lamang isang aso. Siya ang aking kakampi, ang aking sandigan, at ang tanging ilaw sa madilim kong landas. Ngunit hanggang kailan kami makakatagal sa mundong puno ng hiwaga at panganib? Ang sagot ay nasa hinaharap at handa akong harapin ito, kahit papunong-puno ito ng mga pagsubok na hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na ang gabing iyon sa Liliw ay magdudulot ng isang matinding pagbabagong hindi ko pa nararanasan.
Ako si Marikit, 32 taong gulang, at sa harap ng kakaibang pangyayaring iyon, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin at kay Timo. Ngunit ang di inaasahang bahagi pa lamang ng kwento ay nagsisimula pa lamang. Matapos mawala ang estranghero sa dilim ng gabi, nanatili kami ni Timo sa loob ng bahay, nanginginig sa takot ngunit puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata, dati ay puno ng init at katapatan, ngayon ay nagliwanag ng kakaibang katalinuhan at malalim na pag-unawa. Hindi ko maintindihan kung paano, ngunit para bang may isang lihim na sinulid na nag-ugnay sa aming mga kaluluwa. Kinabukasan, nagpasya akong maglakad-lakad kami ni Timo sa parke ng Bayan ng Liliw upang magpalamig ng isip. Ang hangin ay malamig at sariwa, ngunit sa kalooban ko ay may mabigat na pag-iisip. Habang naglalakad kami, napansin kong hindi lamang siya, basta masigla, ang kanyang mga kilos ay puno ng pag-iingat at pagtuon. Parang hinahanap-hanap niya ang isang bagay o isang mensahe na kailangang iparating. Huminto kami sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Matibay at malawak ang mga sanga. Doon, muli akong nakipag-usap kay Timo na para bang siya ang tanging nakakaintindi sa mga salitang hindi ko masabi sa iba. Ibinulalas ko sa kanya ang lahat ng aking pagdududa, ang takot sa hinaharap at ang pangamba na baka hindi ko kayanin ang bigat ng aming ugnayan. Bigla, tumingin siya sa akin ng matagal at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang lalim ng pag-unawa na halos hindi ko matanggap sa realidad. Ang kanyang tingin ay parang naglalaman ng isang lihim na matagal nang nakatago, isang misteryo na handa na niyang ibunyag sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na dumaloy mula sa kanya patungo sa akin. Parang isang hindi nakikitang puwersa ang nag-ugnay sa aming mga puso. Ngunit bago ko pa man maunawaan ito ng lubusan, may narinig kaming mga yabag sa likuran, mga yabag ng ibang tao, tahimik ngunit mabilis. Si Timo ay agad na tumindig, ang katawan niya ay nanigas, at ang kanyang tingin ay tumutok sa mga anino na unti-unting lumalapit. Ramdam ko ang pag-igting ng sitwasyon, at alam kong hindi ito ordinaryong mga tao. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang aming ugnayan ay hindi lamang isang lihim na koneksyon, ito ay isang kapangyarihan na naghihintay na tuklasin at ipagtanggol. Ang mga yabag ay lumalapit, at ang aming tahimik na mundo ay unti-unting nagiging entablado ng isang laban na hindi ko inaasahan. Sa likod ng mga mata ni Timo, nakita ko ang determinasyon at tapang, at sa puso ko ay naramdaman ko ang isang bagong lakas na nagmumula sa amin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw, ang kwento namin ni Timo ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na mag-ikot sa pagitan ng liwanag at dilim, ng pag-asa at panganib, at ako, si Marikit, ay handang harapin ito ng buong tapang. Ang mga yabag na unti-unting lumalapit ay nagdala ng isang kakaibang tensyon sa hangin ng parke sa Liliw. Ako si Marikit, 32 taong gulang, at sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng lahat ng nangyayari sa aming buhay ni Timo, isang kwento na hindi basta-basta. Isang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim na tila isinulat sa mga bituin pa. Si Timo ay matatag na tumayo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy ng tapang at proteksyon. Hindi siya basta asong naglalaro o tumatakbo, siya ay naging isang mandirigma, isang tagapagtanggol na handang harapin ang anumang panganib para sa akin. Ang kanyang mga balahibo ay nagtayo, at ang kanyang mababang pagngangalit ay bumalot sa amin ng isang matinding enerhiya na bumubuo ng isang invisible barrier sa pagitan namin at ng mga papalapit. Sa likod ng mga anino, may mga silweta ng mga tao na unti-unting lumalapit, ang mga mukha ay hindi ko makita ng malinaw, ngunit ramdam ko ang kanilang malamig at mapanlinlang na intensyon. Ang hangin ay napuno ng kuryente, at ang bawat segundo ay tila bumagal, habang ang aming mundo ay naging sentro ng isang matinding sagupaan. Hindi ko matiis ang kaba sa aking dibdib, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang lakas na nagmumula kay Timo, isang lakas na nagbigay sa akin ng tapang. Ang aming ugnayan ay hindi na lamang basta pagkakaibigan o pagmamahalan ng tao at aso, ito ay naging isang makapangyarihang sinulid na nag-ugnay sa aming mga kaluluwa, isang tulay na hindi basta matitinan. Nang biglang sumigaw si Timo, isang malakas at matinis na sigaw na nagpaalab ng hangin, ang mga tao sa dilim ay nagtigil sandali. Ang sigaw na iyon ay hindi lang panakot kundi isang babala, isang pahayag na hindi kami basta-basta susuko. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto at ang aming kwento ay umabot sa rurok ng tensyon. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang bawat galaw ay puno ng kahulugan.
Si Timo, ang aking matapat na kasama, ay naging isang simbolo ng lakas at katatagan, habang ako naman ay nakatayo, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na nananatiling sumasagi sa aking isipan, ano ba talaga ang tunay na kapangyarihan ng aming ugnayan? At hanggang kailan kami makakapaglaban sa mga puwersang nais sirain ang aming mundo? Ang sagot ay nananatiling lihim, isang misteryong naghihintay na mabuksan. Sa gitna ng dilim at liwanag, ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng tapang, pag-asa, at pakikipaglaban. At ako, si Marikit, ay handang harapin ang bukas, kasama si Timo, sa isang laban na higit pa sa simpleng buhay, isang laban para sa pag-ibig, katotohanan, at kalayaan. Ang gabi ay bumabalot sa liliw ng kami ni Timo ay nakatayo sa gitna ng parke, nakaharap sa mga anino na tila nagdadala ng panganib at lihim. Ako si Marikit, 32 taong gulang, at sa sandaling iyon ay ramdam ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko ang walang hanggang pagtitiwala ni Timo na siyang nagbibigay sa akin ng lakas at tapang. Habang ang mga yabag ay papalapit, at ang mga anino ay unti-unting lumalapit sa amin, ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Ngunit hindi ako nag-iisa. Si Timo ay nasa aking tabi, matatag at handang ipagtanggol ako laban sa anumang banta. Ang kanyang mga mata ay puno ng lalim, isang lihim na hindi ko paganap na naunawaan, ngunit alam kong mahalaga. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila huminto. Ang hangin ay naging makapal sa tensyon, at ang aming ugnayan ay naging isang matibay na tulay na nag-ugnay sa aming mga kaluluwa. Ngunit bago pa man magsimula ang labanan, may isang tinig na tumunog sa dilim, isang tinig na malamig at matatag, puno ng babala at panghihikayat. Hindi lahat ay handang tanggapin ang katotohanan. Hindi lahat ay handang makita ang kapangyarihan na nag-ugnay sa inyo, sabi ng tinig na nagmumula sa anino. Ngunit ang inyong ugnayan ay susi sa isang bagong simula, isang simula na puno ng panganib, pag-asa at pagbabago. Hindi ko alam kung sino ang nagsalita, ngunit ang mga salita niya ay tumimo sa aking puso. Ang mundo ko, na dati payapa at tahimik, ay unti-unting nagiging isang entablado ng mga lihim at laban na kailangang harapin. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang matinding determinasyon na ipaglaban ang aming pagkakaisa. Si Timo ay lumapit sa akin, at dahan-dahang inilagay ang kanyang ulo sa aking kandungan. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya, ang tibok ng kanyang puso na nagbibigay ng katiyakan at lakas. Sa gabing iyon, sa gitna ng dilim at liwanag, napagtanto ko na hindi na kami nag-iisa sa laban na ito. Ang aming kwento ay hindi natatapos dito. Ito ay isang simula ng isang paglalakbay na puno ng misteryo, tapang at pag-ibig. At habang hawak ko ang tali ni Timo, alam kong handa akong harapin ang lahat ng darating na hamon. Hindi lang kami basta tao at aso, kami ay magkakampi, magkatuwang sa isang kwento na higit pa sa aming inaakala. Sa gabing iyon, sa tahimik na parke ng Liliw, nagsimula ang isang bagong kabanata, isang kabanata na magdadala sa amin sa mga lihim na kailangang tuklasin, mga panganib na kailangang lampasan, at mga pag-asa na kailangang panghawakan. At habang ang buwan ay sumilip sa aming mga mukha, alam kong ang aming buhay ay magbabago magpakailanman. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ba talaga ang lihim ng aming ugnayan? At hanggang saan kami dadalhin ito? Ang sagot ay nasa hinaharap sa mga susunod na hakbang ng aming paglalakbay. Ngunit sa ngayon, ako si Marikit at si Timo, ang aking aso at aking kakampi, ay kasama ko sa pagharap sa anumang darating. Sama-sama kaming haharapin ang dilim at sama-sama naming hahanapin ang liwanag.